Gaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang o solemnity. Ibig sabihin mataas na pagdiriwang ng atin pong kapistahan sa simbahan, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ito yung tinatanggap natin kapag tayo po ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito yung sabihin nating sentro
na hindi buo ang ating pagdalo sa misa kung hindi tayo tatanggap ng katawan ni Kristo. Binibigyan diin ang kahalagahan ng pagtanggap at pagkain ng tinapay na mismong katawan ni Kristo at mismong si Kristo ang nagbibigay nito sa atin. Sabihin nyo nga po, Eucharistia. Sa Eucharistia, ito ay isang pagdiriwang, ito ay isang hapag, huling hapunan na ginugunita natin lagi, pinapaalala din sa atin sa sulat sa mga taga-Korinto na dapat itong gunitain sa kanyang ngalan. Kaya po, nawa ay mas mapagtuunan mo rin ng pansin. Hindi ka dapat dumadalo lang sa misa. Dapat kumakain ka dahil alam ng Diyos, kailangan mong kumain. Kailangan natin ng pagkain. Kung sasabihin mo, makasalanan po ako Kaya nga, bago natin siya tanggapin, bago natin siya kunin, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Pero dahil nga gusto ng Diyos, gusto ni Jesus, kunin mo siya, tanggapin mo siya, huwag ka nang mag-inarte. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang maarte. Kasi kung sasabihin natin, makasalanan tayo, all the more, kailangan nating kumain para mas lumakas tayo. Kasi ang pagkain ng katawan at dugo ni Kristo ay nagpapalakas sa tao para siya ay mayroong sapat na lakas na tanggihan ang anumang iniaalok ng tukso o ng demonyo. So kung lalo kang tatanggi, ay lalong binibigyan mo ng chance ang masamang espiritu, ang demonyo, na kontrolin ka. Kasi ang sasabihin ng demonyo, huwag kang tumanggap kasi makasalanan ka nga. Si Kristo, kaya nga niya ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating pagkamakasalanan para matulungan tayo. Naintindihan ba? Kasi minsan, nandiyan ka na, humipila na, ikaw, paupo ka lang dyan, pakit-pikit, o anong iniinarte mo? Pinagdadamutan ka ba ni Kristo? Sinabi ba ni Kristo, ito lang ang tatanggap ha, ito lang. Wala naman, di ba? Bagamat alam natin na sana magkaroon tayo ng lakas ng loob, makapagsisi, makapagkumpisal, para talagang nasa atin ang grasya. Pero alam ng Diyos na ikaw ay nagsisisi, alam ng Diyos na ikaw ay may kasalanan. Pero hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? Kahit sino, anuman ang lahi, anuman ang kulay, basta't lumapit. Kahit nga kami mga pari, kapag ang mandate sa amin, kapag lumapit sa amin at humingi ng katawan ni Kristo, di namin pwedeng tanggihan. Hindi dapat tanggihan. Kaya wag mong wag mong husgahan ang iyong sarili na hindi ka karapat-dapat tumanggap kay Kristo. Nagkakaintindihan ba? Okay. So ngayon naman, tingnan natin kung anong hamon. Bakit ba kailangan natin kumain? At ang narinig natin na kwento sa araw na ito, na kung saan mayroong higit 5,000 katao ang pinoproblema ng 12 alagad kung paano sila pakakainin, kaya ang gusto nila, paalisin na lang sila. Inuutusan nila si Jesus na pauwiin na sila para makahanap sila ng makakain nila. Sabi, liblib na lugar, nasa ilang na lugar tayo, pero ano ang tugon ni Jesus? Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Tandaan natin ulit yan, ha? Kayo ang magbibigay sa kanila
ng makakain. Kanino manggagaling? Kay Kristo din. Ang sabi lang niya, kayo ang magbibigay. Bibigay ni Kristo, kayo ang magbibigay. Kayo ang mag-aabot. Anong pinoproblema ninyo? Kaya nga tinuruan, okay, paupuin nyo sila ng 5-50 para maayos ang distribution. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? So, kasi yung mga alagad, ang pinoproblema nila, paano papakainin ng mga ito? Meron lang silang 5 isda, 5 tinapay, 2 pirasong isda. Paano sila? Pag pinamigay ito, paano sila? Pero ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ito kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Tagapagbigay lang. Hindi sinabi ni Kristo ay, hindi, mag-produce kayo, gumawa kayo ng tinapay, hindi. Kayo lang ang magbibigay. So, tingnan po natin sa ating salita para sa linggong ito, yung salitang feed. Pakanin. Feed. Spell feed. F-E-E-D. Feed. Tingnan po natin. Ang tao kaya nahihirapang magbigay dahil kulang siya sa tinatawag nating faith. Sabihin nyo nga, faith. Yung pananampalataya sa Diyos. Natatakot, di ba? Kasi, kaya nga sa atin pong narinig na ebanghelyo, ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, ilang tao ang pakakainin, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga batang naroroon. Pero anong ginawa ni Jesus? Kinuha ang tinapay, ang isda, nagpasalamat sa Diyos. Kaya, na-multiply, dumami, napakain, mayroon pang natira. Ilang basket? 12 baskets ang lumabis. Pero mo, yung 5 piraso, 2 pirasong isda, napakain ang napakarami dahil lamang sa pananampalataya ni Jesus sa Diyos. Na yun din ang tinuturo sa atin, manampalataya ka lang, hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan. Okay, next letter ay E. At ano ang E? Ang paanyaya dito, engage. Empathy. Yan, nagkamali pa. Empathy. Ano yung empathy? Sabihin nyo nga, empathy. Ang empathy ay yung nauunawaan mo ang kalagayan ng iba. Nauunawaan mo ang sitwasyon ng iba. Kaya nga, nung sinabi dito, magugutom sila at nakita ni Jesus, magugutom sila, kawawa naman sila. Baka hindi umabot sa bayan, marami sa kanila ihihimatayin. Kung kaya, ito yung kanyang ginawa. Siya mismo ang nagbigay, siya mismo ang nagpakain. Empathy. Kawawa naman. May pangangailangan. Kapag ang isang tao po, o kaya kahit sa loob ng pamilya, kapag nawala yung empathy, magkakanya-kanya tayo. Sweldo mo lang. Kita mo lang. Kapag mayroon nangangailangan sa inyo, magdadamot ka. Kaya, ikaw ba, naranasan nyo na bang magutom? Uy. Naranasan nyo na bang magutom? Kasi hanggat hindi mo yan nararanasan, hindi mo mauunawaan itong kahulugan ng empathy. Kaya alam nyo yung mga bata dito, huwag nyong sanayin
Mga bata, maraming tao, maraming katulad ninyong bata. Sa Israel, sa Iran, gutom na sa mga oras na ito dahil sa mga gera-gera. Tapos ikaw, mag-iinarte ka, magdadabog ka kasi gusto mo fried chicken, gusto mo hotdog. Pag wala yan, magrereklamo, magdadabog. Doon, kahit tinapay lang, okay na. Tinapay lang, wala pang palaman yan, pero okay na sila. Gusto niyo pa bang maranasan natin na maggera dito? Naranasan natin nung panahon ng COVID, hirap tayo kung saan tayo kukuha ng pagkain. Kaya napakahalaga, kahit sardinas lang, napakahalaga na niyan. O kailangan pa ba natin maranasan yun ulit? Next letter ay E. Ibig sabihin, engage. Ang sabi ni Kristo, kayo ang magbigay sa kanila. Kayo ang magbibigay sa kanila. Hindi pwedeng kampante ka, okay ako dito, okay tayo dito, no, sa Pilipinas, okay tayo. May panawagan, magbigay. Magpapasokan na, maraming mga estudyante na nasa bundok, na nasa liblib, walang uniform, walang gamit sa eskwelahan, kasi nandun pa sa confidential fund, hindi pa na ipamimigay. Sabi, engage, makilahok ka, makiisa ka, makisama ka, makisali ka sa gawain ng pagtulong at pamamahagi ng biyaya mula sa Panginoon. Last letter. Letter D. Ibig sabihin, yung atin pong divine abundance. Hindi madamot ang Diyos. Kaya wala tayong karapatan para magdamot. Ang Diyos, kayang-kaya niyang paramihin ang anumang mayroon tayo na iniisip natin, konti lang ito akin lang ito, kaya wag nang pamigay. Pag ganyan, nawawala tayo doon sa atin pong pagtitiwala na sinasabi nga natin, di ba? God will always provide. God will provide. Siya lang. Sa Kanya manggagaling, sa Kanya magmumula ang anumang mayroon tayo. Kaya dito sa ginagawa natin na pagdiriwang, nawa mas mapaalalahanan tayo muli na hindi tayo tinatanggihan ng Diyos, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos, lalong-lalo na hindi niya tayo gugutumin sa mga pangangailangan natin. Amen?